Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at kumpanyeras, sa aking mga kayubi sa Usapang Batas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayon po ay pag-uusapan natin ang isang kwento na tunay na nangyari. Ito po ay tungkol sa isang aktres na sikat at sikat din na YouTube vlogger na nagbigay ng donasyon sa isang taong kanyang tinulungan na nagkakahalaga ng lupa at bahay na ang halaga ay 500,000 pesos, mga personal donation katulad ng kambing, ng baboy, manok at iba pa. So, yan po ang pag-uusapan natin kung yan bang philanthropic act na yan, yan bang generosity na yan, ano ang magiging tax implications, ano ang tax obligations ng donor no sa ating pamahalaan. Okay? Pero bago natin na direktahin yung tungkol do sa donor's tax, no, yung mga tax obligations, ay bibigyan ko kayo ng brief background about the story of this generosity of Ivana Alawi doon sa isang pulubi dito sa Maynila. Minsan kasi habang nag-filming siya ng kanyang episode para sa kanyang YouTube channel, ay humihingi siya, nagpanggap siya ng isang pulubi, buntis, no, medyo madungis, at humihingi siya ng pagkain sa isang tao, lalaki na kumakain sa gilid ng kalsada. Humihingi siya ng pagkain pero mukhang natanggihan siya. At tiyempo, dumadaan ng isang pulubi. Pulubi rin na narinig na siya ay gutom at nangihingi ng pagkain, ngunit mukhang natanggihan yata nung unang yung taong unang hiningian ni Ivana Alawi. Dahil doon nag-offer yung pulubi kay Ivana Alawi na binigyan siya ng 10 piso. At 15 pesos yung total na pera ng pulubi, pero ang binigay sa kanya yung 10 piso. At ang sabi sa kanya, ito anak, bumili ka ng pagkain at humingi ka na lang ng sabaw diyan sa tindahan, no? At sabi pa nga sa kanya, sige, kumain ka na, ibili mo na ng pagkain yung 10 piso para makakain ka na. Dahil doon medyo na-touch si Ivana, at talagang napaiyak siya at niyaya niya sa gilid ng kalsada yung matanda at kinausap niya at tinanong ang pangalan, taga saan siya, anong ginagawa niya doon, wala na ba siyang pamilya. So, napagalaman niya ang pangalan, Jesus. At tapos sa taga Bicol, yung pulubi, at karpintero, isang mason, na nanakawan ng kanyang mga kagamitan kaya humantong siya sa ganung kalagayan, nawalan siya ng trabaho. Ngayon, ay yung kanyang generosity na nagbigay siya ng mga gamit, nagbigay siya ng lupa, nagbigay siya ng pangkabuhayan doon sa pulubi kasi hinatid niya sa Bicol eh. Pag-usapan natin kung ano yung dapat na ginagawa dapat ng isang donor, no, kapag tumutulong ka sa taong direkta, ano yung dapat na ginagawa mo para makaiwas ka no sa malaking bayarin sa buwis no sa ating Bureau of Internal Revenue, kasi may mga pwede kang i-apply na mga principle diyan para hindi ka masyadong mabigatan do sa mga taxes no na ini-impose ng Bureau of Internal Revenue. Kasi alam niyo po, sa ilalim ng batas no ng BIR, ang mga vlogger ay tinuturing ng mga professionals yan or businessmen, no, mga negosyante yan. Ibig sabihin, lahat ng kinikita nila ay dapat patawan ng buwis, maliban na lang kung ang gagastusin ay kailangan at konektado sa kanilang trabaho o konektado sa kanilang mga negosyo. Kasi may nakikita tayong problema dito. Kung si Ivana Alawi ay talagang tuloy-tuloy at consistent sa pagtulong sa ating mga kababayan na nangangailangan, may nakikita akong konting problema sa direktang pagtulong. Gaya ng ginawa niya kay Tatay Jesus na malaking halaga yun, yung 500,000 na halaga ng lupa, yung mga kambing, yung baboy, yung mga manok, ng livestock, naglagay na siya ng pangkabuhayan na project eh.
Kapag ang isang vlogger katulad ni Ivana ay direktang nagbigay ng lupa, hayop o pera sa isang tao katulad ni Tatay Jesus, yung binigay mo na yon hindi pwedeng ibawas sa buwis mo, sa income tax mo. Non-deductible yon na itinuturing yan ng BIR na personal expense. Hindi mo pwedeng sabihin na business expense yan, yung pagbili ng lupa para sa iba. Kaya hindi mo ito maibabawas sa iyong babayarang income tax. So, medyo malaki-laki, di ba? Kung hindi deductible yan. Tapos pagdating naman do sa donor's tax, kasi nagbigay ka ng donasyon, lupa, bahay, tapos yung mga baboy, manok, no? Donation yan. Kapag ang donation mo o regalo mo ay lumampas sa halagang 250,000 sa loob ng isang taon, kailangan mo magbayad ng 6% na donor's tax. Halimbawa, binigyan mo ng 500,000 na worth na real estate property, lupa, may tax pa yun na 6% kasi ang tax exempt lang ay 250,000 pesos na kailangan bayaran ni Ivana yung bilang nagbigay, bilang donor, yung excess do sa 250. Paano kung umabot lahat ng kanyang donation na mahigit 1,000,000 kasi magpapatayo ng bahay, yung mga baboy, mga kambing, yung mga manok, yun, subject to tax. Diba? Kasi in one calendar year, ang taxpayer ay exempted lang sa donor's tax sa halagang maximum of 250,000 pesos. Pag sumobra, may 6% imposition of donor's tax na yon. Para makakuha ka ng tax perks o incentives, yung dapat donation mo ay ibigay mo sa isang accredited donee institution, yung mga NGO na rehistrado sa Philippine Council for NGO. Okay? So padaanin mo doon para hindi mabigat yung buwis na babayaran mo. At kasi kung tuloy-tuloy yung pagtulong sa mga individual, sa mga tao, abay, mahirap yun. Ang laki ng babayaran mo palagi sa BIR ng mga donor's tax. Tapos ita-transfer mo yung titulo sa pangalan ng pinagbigyan mo. Siyempre, ikaw ang tumutulong. May mga documentary tax, no? Maraming klaseng tax, sales tax, no? At ay malaki din ang perang mawawala sa iyo. So anong style doon kung hindi mo kaya magtayo ng sarili mong foundation, padaanin mo sa isang foundation sa NGO para mabawasan yung obligasyon mo na magbayad ng malaki na mabigat na tax. So dito dahil seryoso si Ivana sa pangmatagalang tulong kay Tatay Jesus at sa ibang tao na palagi niyang tinutulungan, ang pinakamatalinong legal na hakbang ay ang pagtatayo ng isang non-stock, non-profit foundation. Palagay mo, magtayo ko si Ivana Alawi, no? Foundation. Ayan. So, para mabawasan yung mga binabayaran mong buwis, paano ito ginagawa? Unang-una, at sa iba ding vloggers, di ba, na tumutulong palagi, magtayo ka ng foundation para hindi mabigat yung taxes na binabayaran. Unang-unang gagawin mo, magparehistro ka sa SEC. Iparehistro mo yung foundation bilang isang non-stock, non-profit corporation na merong siyang hindi bababa sa 5 trustee. Tapos, kadalasan yan, nire-require ka ng bangko na meron kang deposito na at least 1 million pesos, no? Para patunayan lang na may sapat kang pondo para patakbuhin yung foundation. At pagkatapos narehistro mo sa SEC, mag-apply ka na sa BIR para maging tax exempt ang mga donasyong matatanggap ng foundation. So, malilibre ka na ngayon doon sa mga donor's tax. Kahit 100,000,000 pa yan, libre ka na sa donor's tax. Hindi katulad ng pag-private individual ka, hanggang 250,000 lang ang tax exemption mo. Pagkatapos ng BIR, punta ka doon sa Philippine Council for NGO. Ipa-accredit mo doon yung foundation na yon. Iyan ang isa sa pinaka-importante. Kapag accredited na ang foundation, makakapag-issue ka na ng certificate of donation. Yan yung certificate na katibayan niya na magagamit ng vlogger, ng YouTube vlogger, ang certificate na yun para makakuha ng tax deduction.
So, yan ang pinaka-the best na gagawin. Kung talagang tuloy-tuloy at ang iyong pagtulong sa kapwa. Ang tunay na tulong ay hindi lang basta pagbibigay ng pera. Ito ay ang paglikha ng pangkabuhayan na hindi nauubos. Ito yung tinatawag na social enterprise. No? Kapag may foundation ka, mapapagulong mo yung pera. So, kahit wala ka ng kita sa YouTube, may sariling pera si foundation. So, dito, sa halip na pera lang ibigay, yung foundation, katulad ng kay Ivana, kung may foundation na siya, ay pag nagtayo ng sakahan, nagtayo ng babuyan, ng kambingan, katulad ng binigay niya kay Tatay Jesus, tapos nakalagay yan sa pangalan ng foundation, yung part ng kinikita niya mapupunta sa foundation at pwede pang itulong sa ibang tao. No? Katulad dito, bibigyan niya ng trabaho si Tatay Jesus, no? Magkakaroon ng marangal na trabaho at sweldo. Imbis na umaasa lang sa limos, gaganda ang buhay niya, may sweldo siya, no? At makakatulong pa sa community kasi yung ibang tao na gusto din gawin ang ginawa ni Ivana doon sa kay Tatay Jesus ay mabibigyan ng benepisyo, no? Kasi yung kikitain ng foundation ay hindi mapupunta lang sa bulsa ni Ivana. Yung kita na yun ay gagamitin ng foundation para pambili ng gamot, pagkain o paggawa ng susunod na bahay para sa ibang tao naman. Parang isang siklo na hindi tumitigil. Cycle yun, no? Paikot-ikot. Kumikita, lumalaki ang kita, mas dumadami, mas lumalaki ang naitutulong sa ibang tao. Kesa yung direkta kang tumutulong, mas maganda may foundation, no? Dahil nagiging self-sufficient yan balang araw eh. Tulad nung pag lumaki yung piggery, lumaki yung manukan, lumaki yung farm, no? Yung kinita nun maitutulong mo naman sa iba pang tao. At yung mga donasyon na matatanggap ng foundation, walang tax yan. Yung kita mula sa negosyo, yun, pwedeng magkaroon ng tax obligation yung pagbebenta ng baboy, kambing, no? Kasi income tax yun eh. Subject yun sa income tax, no? Kailangan mong bayaran yon ng foundation bago gamitin ang natirang pera para sa kawang gawa. Ngunit okay lang ito dahil lang natitira pa rin ay napupunta sa mabuting gawain. Okay, so yun ang pinaka-the best doon para mabawasan ang malaking buwis na babayaran sa gobyerno. At umiikot pa yung pera pag may foundation ka. Kahit mawala yung kita mo, sa YouTube, yung foundation tuloy-tuloy yan, no? Umiikot ang pera basta namo-monitor mo lang yung mga itinulong mo doon sa mga beneficiaries ng foundation. So ang maganda dyan, wag direktang magbigay sa individual kung gusto mo ng tax incentives. Ibigay yung tulong sa isang foundation na kung saan hindi tumitigil yung pagpasok ng pera kapag maganda ang management mo sa foundation. Okay, so in that way, kasi sa foundation kasi, umpisa niyan, meron ka sariling ilalagay na pondo dyan, pero tumatagal dyan, nakakatanggap ng mga grants yan. Tapos yung tinatanggap mong grants, donation from other private institutions and individuals, ay yun ang gagamitin mo namang pantulong katulad ng ginawa ni Ivana kay Tatay Jesus, nagtayo ng farm, nagtayo ng bahay. Pero yung kikitain doon, okay, yung pinambili ng yung biniling lupa, pwedeng hindi mo ilagay sa sa pangalan ng tao, ilagay mo sa pangalan ng foundation, no? Para walang tax lahat 'yan, no? At tapos yung kikitain naman doon sa farming ay part nun mapupunta sa foundation at yung iba pang sesweldo mo na doon sa mga taong nagmamanage ng farm katulad ni Tatay Jesus. Tapos yung kikitain doon babalik uli sa foundation, yung sobra, yung profit, at yun naman ang ipantutulong sa iba pang taong nangangailangan katulad ng naging sitwasyon in the past ni Tatay Jesus. Okay, so di ba mas maganda yung gumugulong yung pera, no? Kahit mawala na yung YouTube income mo, pero pag na-establish mo na maganda yung foundation,
definitely it can survive even without the assistance of an income coming from your YouTube vlogging. Okay? Tapos walang tax, no? Exempted. Okay? So hanggang dito na lamang po. Sana po ay may natutunan kayo pagdating sa pagtulong sa ibang tao, lalo na kung tuloy-tuloy ang pagtulong at mas maganda na instead of directly tumulong, tayuan mo na ng foundation ng mas maraming tao ang makinabang sa iyong kabaitan at generosity. Attorney Bueno, law and the law, learn the law, know